May packet talaga kami, kaya that's why we're bringing it kasi sunod-sunod na po yung mga bagyo and yung Cagayan, binabaha na and all that. And people, I don't know, people have if it's occurred to some people that you have a hazard map available online that can be accessed and that can be used by LGUs down the line para malaman kung saan delikado at saan hindi. Lalo na puro kalamidad ngayon ang parating. Yes, bakit may hazard map tayo pero marami pa rin namamatay sa landslides, no? Marami pa rin namamatay sa flash floods. Dapat, di ba, expected na yung mga lugar na yan ay very vulnerable sa ganyang klaseng mga natural calamities? Oo, bali kasi merong mga may mga maps na ginawa kami under the DOST flagship program for disaster risk reduction starting in 2012, no? So sinubukan namin ayusin yung mga flood maps at nilagay namin sa noaa.up.edu.ph. Yes, sir. That's one here. Available. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. We have it right now behind us on the board. Yes, they're still available. Pwede na nating gamitin yon sa noaa.up.edu.ph. Know your neighborhood. Kumbaga, just click the place where you are in or the address where your house is or your office or wherever. Makikita mo na yung flood hazard maps, yung landslide hazard maps, at saka yung mga storm surge hazard maps dyan. No? Ngayon na may warning ang Pag-asa na may parating na bagyo, pwede natin gamitin yan. Tignan na natin ngayon bago pa magbaha. Actually, you should have done this siguro mga a month ago or 2 weeks ago para makita natin kung ligtas ba o hindi yung ating lugar. No? And these are very detailed maps. Yes, sir. Barangay level, street level, nakikita mo. So, yung mga maps na yan, sinubukan natin ayusin yung mga dating maps that were created in 2004 na iba ang methodology. And these are the the government maps that are being used by our LGUs. Magkaiba yung methodology, you can take a look at it, iba yung itsura ng mga mapa. Lahat nakakulay. So in short, parang ang concept kasi nung NOAA was that the business of hazards mapping is not just to map out the hazards, but really to identify the safest places in a given area. Okay. So ngayon, ang ginagamit ng karamihan ng LGUs, yung mapa na nakakulay lahat. Di ba? So, yun ang ginagamit. So, that probably answers your question, Ronald. Yeah. Bakit nandun pa rin sila? Siyempre, meron din may mga issue din dyan na matagal na sila before these maps were created. They don't want to leave that place kasi may value yung land, may sentimental value din yung land. No? Pero hindi naman pinapaalis ng tuluyan eh. Siguro long term, siguro kailangan lumikas o umalis. Pero short term, ang sinasabi, pag may sama ng panahon, katulad ng OFED, padating at malakas ang forecast ng ulan doon sa lugar, tignan itong mapang ito sa noaa.up.edu.ph, know your neighborhood, tignan kung kailangan kayong lumikas doon sa lugar na puti, o yung puti na yun, yun yung mga lugar na pinakaligtas sa inyong komunidad. Yeah. Pero sino ba ang dapat naming sisihin, Prof, kung hindi gagamitin itong hazard map na ito? Halimbawa, si Manny Mogato, magtatayo ng bahay sa tabi ng bulkan. Linaw-linaw naman, na hazardous yun. Diba? Dapat palisin talaga ng gobyerno yun. Unawaan naman natin yung sentimental value, pero mahirap maging sentimental kung patay ka na sa bulkan o sa baha o sa landslide. So, dapat merong power ang gobyerno, di ba? Para ito ay ayusin at i-implement. No? Actually, marami tayong mga batas. In fact, yung mga guidelines natin, parang sinasabi, kailangan ginagamit natin yung ganyang klaseng mapa. No? Pero ang problema natin sa implementation, di ba? Exactly. Kung sisisihin natin, baka lahat masisi. Di ba? Okay lang yun. Dapat tayo sinisisi din natin yung sarili natin kung hindi natin tinitignan yung mga panganib sa ating neighborhood, sa ating subdivision. Tama. Diba? Kasi ang problema lang, Prof, palagi sinisisi ng gobyerno, ng mga LGUs, yung mga tao mismo.
Ayaw nila umalis eh. Sabihin gano'n, di ba? Laging sinasabing gano'n. Ano naman ang role ng gobyerno? No? Dahil lagi sinisisi lang yung mga tao eh. Oo, pero hindi, meron din responsibilidad yan. Dapat, kung halimbawa, wala yung hazard map, no? At yung hazard map na yon ay kulang. Halimbawa, dito sa coastal areas ng Taal, lahar ang pupupok doon sa Agoncillo, ha? Sa Lauret, sa Talisay. Puros lahar yung mga yon. Wala tayong lahar hazard map, no? Pag wala, dapat tatanungin ng mamamayan doon sa mayor. Nasaan na itong mga hazard map na ito? Pag wala, yung mayor na maisagot, tanungin doon sa gobernador. Nasaan na yung mga hazard map? Yung gobernador at yung mayor ang magtatanong doon sa mga mandated agency. Nasaan na yung lahar hazard map ng coastal towns of Taal? Puro lahar ang tumupok doon. Wala tayong lahar hazard map. Dok, Mr. Lagmay, meron bang mga studies din? Meron din, you're a scientist, meron din bang mga studies na suggesting the best human intervention para lang for disaster mitigation? Kasi may mga nakausap na din kami. Halimbawa dyan sa along the Cagayan River, yung mga taong nakatira dyan, alam nila na laging binabaha. Pero hindi sila umaalis doon eh. Kasi daw, sabi nila, napaka-fertile nung area yon. Doon sila nabubuhay sila sa ilog, saka doon sa mga tanim nila. Kaya kahit alam nila na hazardous, hindi sila aalis doon, kahit sila paalisin. Ngayon, meron ba mga studies na pwedeng gawin? Halimbawa, merong isang LGU, I remember dyan sa around the Cagayan River, na nagtanim ng parang maraming mga puno na para lang mabawasan yung bagsak nung, halimbawa, pag biglang tumaas yung flood, hindi ganun siya ka-destructive. Meron bang ganung study just to guide? Kasi we are in an archipelago na puro river, puro bundok, talagang landslide dyan, puro baha, puro talagang high risk talaga maraming areas eh. Meron bang mga possible interventions na pwedeng gawin na apart from, of course, yung emergency evacuation? Dagdag lang sa tanong ni Ami, Doktor, no? Halimbawa, dati sa Pasig River, ang daming squatter sa gilid niyan eh. So, kinuha niyan, tinanggal ng gobyerno at nilagay sila sa relocation site sa Montalban. No? So, may mga ganun naman na pangyayari. Ngayon ba ay may ganun pa? Dahil alam ko may powers ang gobyerno na tanggalin yung mga tao sa mga dangerous, hazardous areas at bigyan ng ibang relocation site. Ibang usapin na kung babalik pa sila. Pero may ganung powers at may ganung resources ang gobyerno. At nakita ko yan doon sa Pasig River na ang daming mga squatter sa gilid. Kaya ang dami namamatay pag may bagyo eh. Pero yung tinatanong ko is man-made intervention. Yung mga structures na pwedeng gawin or kapareho nga nung pagtanim ng puno apart from emergency evacuation. Ano bang pwede? Meron na bang ganong studies? Unahin ko na muna yung kay Ronald kasi mabilis lang sagutin yung kay Ronald. Yung kay Ronald, in fact, nasa water code yan. Dapat bawal yung merong easement yan. Yes, Dapat bawal yan. Pinagtayuan. No? So, dapat ini-implement yan. Pero there are other considerations. Kung ang tanong ay kung may powers, merong legal basis para gawin mo. Okay, papunta naman ngayon tayo yung mga interventions. Normally, pagka pinag-usapan natin yung flood control, ang nasa isip na agad natin ay concrete, di ba? Mga dike, mga infrastructure. Pero tinatawag na soft solutions, no? Hindi lang hard solution. Yung mga soft solutions, kasama dyan yung making room for the river, wag mong tatayuan ng mga subdivision or mga development sa gilid ng ilog na sadyang binabaha, yung mga floodplains na tinatawag. Tapos yung mga easement, dapat make sure na hindi yan, yung tanong ni Ronald. Parating violated yan, sir. Hindi yung water code. Tapos, ang other nature-based solutions ang tawag. Taniman yung mga bundok, gawin mas vegetated, maraming puno. Kasi yung mga puno, nakakapagbawas ng yan kasi ina-absorb niya. At kapag marami kang puno, yung erosion much less. Kasi pagka malakas ang erosion dahil walang puno, saan ba napupunta yung eroded material? Siyempre, doon sa ilog. Kapag nagpunta doon sa ilog, bababaw yung level ng ilog, yung capacity niya liliit, di ba? So these are soft solutions na dapat
tinitignan natin. Kasama dito yung making sure na merong mga retention basins na malalaki na sadyang mag-hold ng tubig tapos i-release kapag wala nang hindi kasagsagan na ng pag-ulan. Marami yan. Tapos pag merong tinatawag na residual risk pa na talagang wala nang mga other solutions, no, sa planning hindi makukuha, tsaka tayo magtayo ng mga hard infrastructure. Doon tayo pupunta ngayon sa hard solutions, katulad ng mga dike sa ilog. Pero pagka gano'n ang ginawa mo, inuna mo yung soft solutions, yung mga nature-based solutions, tamang pagpaplano, liliit yung gastos mo doon sa pagtayo ng mga infrastructure na konkreto. Pero kasi hilig na hilig natin, ang solusyon kaagad, flood control, concrete, dike, ganyan. So, dapat sa tamang pagpaplano, we should, siguro naman, sa tagal na ng panahon na alam naman natin na hindi nag-work palagi, di ba? Siguro, bigyan naman natin ng pagkakataon yung mga proposition ng mga ibang tao na subukan naman natin yung soft solutions bago tayo mag-isip ng hard solutions. Exhaust muna natin yung nature-based solutions kasi mas mura lumalabas yun at mas sustainable. Napaupo ako, Doc, nung more than 12 years ago sa isang combination ng soft at saka hard dito sa Laguna Lake. Paano yung Laguna Lake, pwede kasing water impounding natin ng mga tubig ulan galing sa NCR at Central Luzon. No? So, nagkaroon ng problema dyan dahil may Dutch company na dapat magde-dredge nung Laguna Lake. Hindi natuloy dahil 2-3 meters na lang kasi yung Laguna Lake. Pwede pang i-times 10 palalimin yan yung Laguna Lake. Pero puro silt sa ilalim. So, ang proposal nung Arroyo government ay magkaroon ng dredging. Nung dumating naman yung Aquino government, may nakita silang mga levels of corruption doon sa kontrata na 17 billion. At pero ang major issue ng cluster ng cabinet na tinignan yung dredging na yon ay hindi siya integrated. Kailangan meron siyang combination ng sinasabi ni Doc na soft. Halimbawa, yung Marikina Mountains, yun ang nagdadala ng silt papunta sa Laguna Lake. Dapat taniman nyo ng mga puno. No? Yung watershed, Marikina watershed. Hindi pwedeng dike lang. No? Yung dike ay medyo medium term. Dahil yung tubig umaapaw. Umaapaw yung tubig sa lake dahil nga mababaw. So kinakailangan ng dredging, pero kailangan din ng soft, yung sinasabi ni Doc. Pero kinakailangan integrated yan. Dapat may spillway yung Napindan Channel dati, na puro bahay na ngayon. Hindi na pwede mag-spillway, no? At dapat lalagyan ng dike, medium term, para hindi aapaw yung tubig, no? Kaya hindi lang dredging, kailangan merong planting ng mga puno sa Marikina watershed at kailangan ayusin yung drainage system sa NCR para pumunta yung tubig sa Laguna Lake na napalalim mo na at kung sosobra ay meron kang spillway. So major yan, 30-year project yan At magkikreate siya ng employment. Actually, yung proposal nga, pwede yung magkaroon pa ng geothermal. Dahil yung tubig ulan na papunta sa kwan, ay pwedeng gawin mo to create energy. So marami integrated Pero naalala ko lang, dahil una, kailangan ng soft at saka hard, sabi nga ni Doc. Pero ikalawa, mas mahalaga, kailangan integrated. Hindi pwedeng dredging lang. Tapos itatambak mo lang sa gilid yung silt. Kailangan meron kang tree planting doon sa watershed. Dapat meron kang spillway, etc. etc. So, naalala ko lang, Doc, nung pinapaliwanag nyo yung soft at saka hard. Ang nangyayari kasi, ang ating mga solusyon per administrative boundary, di ba? Bawa, ito, Quezon City, o kaya San Juan, o kaya Marikina. Hindi naman nagre-recognize ang bahan ng administrative boundary. So, dapat watershed approach tayo from the mountains to the coastal areas. No? So, dapat ganun ang approach, mas integrated, mas malawak ang pananaw, mas nakikita natin kung ano yung pagkaka-connect ng mga bagay-bagay sa isang watershed, pagbaha, at saka yung mga iba pang mga environmental factors. So, ang solution dapat, mula bundok hanggang dagat, di ba, coastal area, para ang ating mga solusyon ay mas holistic. Ang problema doon kasi Lagmar, merong isang controversy ngayon, ano? Merong controversy ngayon dahil nabanggat niyo yung Laguna de Bay. Anong tingin niyo ba dun sa paglalagay ng solar panels over water? Kasi yung iba nagrereklamo, sabi nila,
masama daw yun, makakaalala daw yun sa flooding. Ano ba yung science doon behind that? Hindi ko pa po alam yan. Saan ba gustong ilagay? Doon sa bandang Kaliraya. Meron ng mga grupo doon na nagrereklamo sila eh. Sa Laguna Lake. Sa Kaliraya Lake? I think they're thinking of floating solar panels ba? Floating. O yung mga floating solar panels, masama daw ang epekto noon sa aquatic environment. Hindi pa po makapag-comment tungkol dyan kasi hindi ko naman alam yung design. Hindi ko naman alam kung saan. Gano'ng Sa kalaki. Kaliraya, sa gitna ba ng lawa. So I cannot comment on that po. Sorry. Doc, teka, for the benefit of those who may be facing danger up north, gusto ko sana ipakita yung mapa na you guys are instrumental for producing. Ito yung NOAA, sa NOAA website, ito yung Luzon. Yan. Ang nakapindot ngayon is yung flood map. So pag i-zoom in mo, makikita mo yung namumula, color-coded yan eh. Yung namumula, yan yung Cagayan River. Yung kulay dilaw at kulay orange, medium or low. So you can zoom in dun sa mapa na ginawa ni Doc among other people. Teka, Zoom in pa. Makikita mo yung mga kabahayan. Zoom in pa. Zoom in pa. Zoom in pa. Akala mo ba yung mga bahay? Yan, Doc. Makikita mo yung mga Sa palabahay? Yan. Makikita mo yung mga dilaw tsaka puti. Yung puti, yung safe. Yung dilaw, yung medyo babahain. Bahay ni Manny Bogato yun Yung orange, yung mas malalim ang baha. Yung pula, yung talagang delikado. So makikita mo yung mga bahay ninyo, if you zoom in really well, yung mga kalsada kung saan delikado kayo sa baha at gaano kalaking panganib sa baha. So this is available. It's free. Walang registration, di ba? Di ba, Doc? Wala. Naniniwala kami sa open access and open data. Hindi kailangan ng kwan dyan, GCash. That's for flooding. Meron pa siyang for landslide hazard levels. Landslide. Ito. Siyempre wala doon sa Guntugigao. Bandang Cordillera siguro yun. Zuma tayo. Pero di ba, Doc, isa rin problema rito is political. Paano itong mga mega projects na ito na kailangan natin? Takes time. It takes decades siyempre, yung mga politiko, may 3-year term, may 9-year term na 3 beses tatakbo. Yung mga presidente, may 1-year term na 6 years. So, hindi sila masyadong interesado sa mga long-term solution. Kasi gusto nila yung quick solution na pakikinabangan nila politically. So, tingin ko, from my vantage point, isa yun sa problema rin natin sa mga ganitong solusyon sa mga problema natin na long-term. Dahil yung mga politiko natin... Alam ko magiging solusyon nila dyan, Ronald. Continuity. Charter change. Continuity. Pero real problem Leave the term limit. Real problem yan. Dahil sasabihin ng gusto ng mga politiko yung mangyayari lamang during their term na pwede nila ipagmalaki. Diba? Siyempre, isasama mo yun sa biodata mo Ayan ang sagot nila, charter change. Pinahirapan yung sila para sa sagot ni Doc yun. Hindi, sinasabi ko lang, may political aspect yung ganyang kwan. Tama, political analyst yata si Ronald Nakikita ko din yan on the ground sa mga proyekto at saka doon sa mga programa na ginagawa tapos biglang nawawala, pinapatay. Ayun. Maraming salamat, Doc. So, yung interesado, punta lang ka sa noaa.up.edu.ph para makita yung hazard mapping. Nandyan storm surges, flooding, tsaka landslide. Pag humingi sila ng bayad, hindi totoo yan. Nabudol kayo, Nabudol kayo. Dadagdag ko lang. Yung mga mapang yan ay pinakamaganda na isabay doon sa warning ng pag-asa. At sinabi nilang malakas ang ulan doon sa inyong lugar, tignan niyo yung mapa at kung nandun kayo sa pula o kaya orange, medyo parang hudyat na yon na para pumunta kayo doon sa kapitbahay nyo na walang pula o kaya orange. Makikain muna kayo. Doon sa mapa. Doon sa ligtas na lugar. Ayun. Yes. Okay. Maraming salamat. Dr. Mahar Lagmay, International Scientific Expert on Natural Hazards at siyempre, taga-UP. Salamat, Doc. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc. Salamat. Thank you, Ami.